Hello guys, welcome back sa ating channel. Paano nga ba tayo makakahinto sa pagyuyusi sa pagpaninigarilyo? Yung totally talagang maihinto natin yung ating paninigarilyo. Ito, personal ko na experience ito. Kasi nga, dati akong talagang mabisyo ako noon guys. Talagang chain smoker ako dati. At sa awa ng Diyos ngayon, parang 8 years na tayo hindi nag-UUC. Totally wala na tayo hindi na tayo nagsisigarilyo, no. So sa mga parikoy natin diyan, mga kaibigan natin diyan na talagang nangangarap o talagang gustong-gusto nang huminto sa pagsisigarilyo, pag-UUC. I-share ko sa inyo ito, guys, kung paano ko nagawa ito, ha. So bago ang lahat 'yan, welcome back dito sa ating YouTube channel. Ano nga ba tayo makakahinto? Nang una, ito, gusto ko lang i-remind, ipasok sa inyong isip kung ano ang pinakadahilan kung bakit gusto mong huminto sa paninigarilyo. Ito, sa akin kasi guys, huminto ako sa paninigarilyo guys kasi ang iniisip ko, baka ako lang kasi ang may isip nito, ang nakakapag ano din dito yung may mindset na ganito eh. Nung nag-30 kasi ako, nag-UUC pa ako noon guys, 30 years old. Tapos, inisip ko noon, kasi nga, ako, kahit nag-UUC ako noon, talagang marte ako sa sistema ng aking sa pagkain, pati sa sarili, basta sa sarili ko kahit nagbibisyo ako, pero inaalagaan ko pa rin yung sarili ko. So, nung nag-30 ako, chain smoker pa ako, inisip ko, dapat hindi pa ako aabot ng 40 years old, maihinto ko na itong paninigarilyo ko. So, ganyan yung ginagawa ko. So, bakit gusto kong huminto before ako mag 40 years old? Bakit gusto kong huminto ng paninigarilyo? Number one thing guys na talagang pinasok ko sa aking isip, yun yung pinakaano ko dahilan, ang health ko talaga. Kasi nga, ang dami kong nakikita mga kakilala namin doon sa probinsya or kahit dito nga sa syudad. Ang paninigarilyo kasi guys, kapag inalagaan mo yun hanggang nag-40 ka, nag-50 ka, nag-60, or hanggang buhay ka pa, ay talagang instead na mabubuhay ka pa ng yung lifespan ng pamilya ninyo is aabot pa sana ng 100 years old kapag hindi ka lang nagbibisyo, wala ka lang bisyo, hindi ka nagsisigarilyo, number one yun. Aabot pa sana kayo ng 100 years old kasi nga yung mga ninunuan ninyo, yung nanay, tatay, lolo, lula mo, maabot sila ng almost 100 or 100, di ba? So yun na yung iniisip ko guys. Kapag inalagaan mo kasi yung paninigarilyo hanggang pagtanda mo, instead na mabubuhay ka ng 80 years old, I'm I'm strongly believe guys na hindi talagang talagang pinapaikli ng paninigarilyo yung ating buhay. Talagang tunay talaga yan. Bibigyan ka talaga ng sakit ng paninigarilyo. Kapag inalagaan mo yon hanggang nagkaedad ka, meron ka ng nag-senior citizen ka, nagsisigarilyo ka pa rin. Talagang bibigyan ka talaga ng sakit instead na mabubuhay ka ng mataas. Hindi mo na yun maaabot kasi nga mikli yung buhay mo kasi nga nagkasakit ka dahil sa paninigarilyo. So yun ang number one guys. Sana isipin natin yun sa mindset natin. Number one na ah, ating isipin na dahil sa ating health, gusto natin maging malusog tayo, hihinto ako sa paninigarilyo para humaba pa yung buhay ko kasama ang mga mahal ko sa buhay, para yung aking pagsisikap habang ako'y medyo bata pa. Pagdating ng araw, ma-enjoy ko pa. Dahil wala akong sakit kasi nga huminto ako sa paninigarilyo, di ba?
So, yan no, number one yan talaga yung health. Ano pa? Yung akin guys, ito, nung nag-30 ako, naninigarilyo pa ako. So, pag, I think, ilan na, 8 years na ako na gano'n eh. So, pag 31, 32 ko guys, totally, hindi na talaga ako nagsigarilyo niyan. Nahinto ko na talaga. Pero ito ha, 3 stages bago ako totally nakapag-stop ng paninigarilyo. First stage, college pa ako noon. Kasi nga, medyo matagal tayo nag-aral sa sa college. Yung first stage, sa college pa ako noon, 6 month talaga guys. 6 months, wala akong hindi na talaga ako nagsisigarilyo. Talagang, yun na eh. Sinubukan ko talaga na huminto eh. 6 months, nakaya ko yun, hindi ako nagsisigarilyo habang nag-aaral ako. Tapos, ang naka-trigger lang bakit ako nakabalik ng paninigarilyo doon, noon, nung sa first stage na sinasabi ko. Kasi nga, nung college kami, sa time na yun, after ng exam namin, kasi ang university na pinag-aaralan ko, gilid noon is mayroon ng gimikan, mayroon ng iinumanan doon, mga bars. So, gilid lang talaga. During daytime, pagkatapos ng klase ng mga estudyante, pwede na pumunta doon sa gilid tapos papasok doon sa mga bars. Meron na nagiinuman doon ng mga estudyante, nag-UC. Tapos kami after ng after ng exam namin, doon kami. Talagang doon yung namin lusot, ending namin doon. At uso pa talaga noon yung yung Marlboro Tens. Ang UC ko noon is Marlboro Gold eh, Tens. Yun yung ang gandang tingnan ng mga kaha noon. Talagang maaakit ka pag nakita mong binubuksan yun. So yun, nagiinuman kami kasama yung mga classmates ko na mga babae, lalaki. Nainganyo ako kasi nga, kahit yung mga classmates namin na mga babae, nagsisigarilyo sila guys, nag-UC. At sa aming grupo, sa aming magkakasama doon, ako lang yung hindi nag-UC. Hanggang lumabas na yung mga sigarilyo nila ng mga Marlboro, bagong open ng mga kaha. Ando na, naakit na ako. Tapos yung mga kasama namin mga babae, classmates namin, nag-UC din. Hanggang doon, nagsindi ako ng isang, stick. At doon nagsimula guys, talagang bumalik yung paninigarilyo ko. And then, sa second stage, mga 3 months doon, noon, nakahinto rin talaga ako. Nakahinto ako ng paninigarilyo. At ganun din ang nangyayari guys. Talagang naiinganyo ako sa paninigarilyo kasi nga, lalong-lalo na pag doon sa inuman na. Mga kasamahan mo nagiinuman, mga kaibigan mo. Tapos, maiinganyo ako. Tapos pag iba kasi ang UC, once na pag UC ka ulit, yung nag-stop ka na tapos nagsindi ka ulit tapos talagang pinapasok mo yung usok sa talagang lalamunan mo. Ihahanap-hanapin yun ulit ng ng katawan mo eh. Ng parang babalik yung addiction mo sa sigarilyo. So yun, mga 3 months na naman noon, nahinto na naman ako hanggang sa pangatlong stage, doon na talaga ako, totally na talaga. Doon na talaga ako nag-decide, number one talaga yung health ko. Yun yung iniisip ko, kailangan ihinto ko to kasi nga sigurado ako, bibigyan talaga ako ng sakit nito kapag hindi ako naghinto ng paninigarilyo. So yun, pinaka number one na iniisip ko, kalusugan. Kapag wala kang sigarilyo, kapag hindi ka nagsisigarilyo, sigurado. Tapos nag-iingat ka sa sarili mo, sa mga pagkain, sigurado malalayo ka sa sakit guys. Yun yung ko sa inyo, i-share ko sa inyo. Gusto kong i-share sa inyo na kung gusto nating totally huminto sa paninigarilyo, number one, isipin natin talaga guys yung ating kalusugan. Ngayon, ay sisigarilyo kayo, pagpalagay natin,
nagsisigarilyo ka ngayon, nagsisikap ka, nagninegosyo, talagang kayod sa trabaho. Kasi nga may pangarap ka pagdating ng panahon, makaipon ka ng pera, gusto mong maihahon yung pamilya mo, yung asawa, mga anak mo sa kahirapan o maiahon mo sila, mabigyan ng magandang buhay. So, yun ang isipin mo. Pagdating ng panahon, naabot mo yun guys. Tapos, ikaw nga, habang nagsisikap ka ngayon, hanggang maabot mo yung pangarap mo na yun, nagsisigarilyo ka, sinismoker ka, hindi mo hinihinto yung paninigarilyo. Pagdating ng panahon na yun guys, nakuha mo nga yung pangarap mo na yun, pero binigyan ka na naman ng sakit ng paninigarilyo. So instead na mag-i-enjoy ka na lang sana sa buhay mo, kasi nga narating mo yung pangarap mo eh. Bunga ng pagsisikap mo yun. Instead na mag-i-enjoy ka kasama yung mga mahal mo sa buhay, mga anak, asawa mo, hindi na, magsasuffer ka na naman ulit. Kasi nga, nabigyan ka ng sakit ng paninigarilyo mo eh. Nung medyo bata ka pa, naninigarilyo ka habang nagsisikap nag-hardworking ka, tapos nagsisigarilyo ka, nabigyan ka ng sakit hanggang naabot mo yung pangarap mo. So yun yung isipin natin guys. Napakasarap sa pakiramdam yung nagsisikap ka para sa pamilya mo, para sa pangarap mo, para maihahon mo yung mga mahal mo sa buhay. Maging maganda naman, maging masagana yung buhay mo pagdating ng araw. Tapos wala kang sigarilyo, wala kang bisyo. Pagdating ng panahon, makita mo yung pinagsisikapan mo, talagang mag-i-enjoy ka. Tapos, hahaba pa yung buhay mo. Yung kasi guys, talagang naniniwala ko, kapag inalagaan mo yung paninigas, yung sigarilyo, inalagaan mo yun hanggang nagkaedad ka, dinala mo yun, talagang bibigyan ka talaga ng sakit niyan. Kaya nga sa akin, ngayon, pag nakakakita ako ng mga medyo mga bata pa na nag-use, masasabi ko rin sa kanila, okay lang yan, bata pa naman kayo eh. Malakas pa yung ninyo, katawan ninyo. Pero, dapat, pagdating ng medyo may edad na, totally, stop talaga. Pero, hindi yan hindi dapat sinasabi na okay lang kasi nga bata pa sila. Maraming nangyayari rin na mga insidente na kahit bata pa sila, kapag minalas ka, magkakaroon ka na ng lung cancer dahil nga sa paninigarilyo mo kahit bata ka pa. At alam nyo ba, sa buong mundo guys, to ayon sa pag-aaral, share ko sa inyo, 1.3 million ang namamatay na mga tao sa buong mundo dahil lamang sa second-hand smoke. Second-hand smoke, ibig sabihin nito guys, ito yung mga taong hindi nagsisigarilyo pero nakakaharap nila yung mga taong nagsisigarilyo. For example, ikaw nagyuyusi ka, yung mga anak mo kaharap mo, kausap mo palagi. Yung anak mo andyan sa harapan mo kasamang asawa mo, palagi kang nagyuyusi, kaharap mo sila guys, napakalaking posibilidad na magkakaroon sila ng lung cancer dahil lang doon sa usok ng sigarilyo mo na nalanghap nila. Yan yung tinatawag na secondhand smoke. Hindi naninigarilyo yung tao pero nalalanghap niya yung usok ng sigarilyo ng mga nakakaharap niya na naninigarilyo. So, yun yung kung paano stop, makahinto ng paninigarilyo totally. Ito yung ko talaga, strong advice ko sa inyo guys. Strong na maituturo ko sa inyo. Number 1 talaga, health. Kung gusto mong mabuhay na matagal, gusto mong ma-enjoy yung mga pinagsisikapan mo ngayon, kasama yung mga mahal mo sa buhay, yung mga anak mo, pamilya mo, pagdating ng araw, pag naabot mo yung pangarap mo na pinagsisikapan mo ngayon,
kailangan mong ihinto yung paninigarilyo mo para pagdating ng panahon na yun, pagdating ng araw, healthy ka, wala kang sakit. Kasi nga, kapag naninigarilyo ka, in a long time, sigurado, magkakaroon ka talaga ng sakit, guys. At deadly yan ng mga sakit, no? Ang dala ng sigarilyo. No, so, naway meron kayong natutunan dito sa ating video ngayon. Ito, gustong-gusto ko talaga i-share sa inyo ito. Kasi alam ko marami sa ating mga kaibigan na gustong huminto na talaga sa pag-UUC o sa paninigarilyo. Thank you sa panonood, guys. God bless and sana ay makatulong itong video natin sa inyo. Thank you, thank you.